Hindi ka karapat-dapat sa anak ko, Alona. Sigaw ni Doña Beatriz habang itinulak sa harap ng lahat ang kahera niyang manugang. Kung gusto mong kumain, doon ka sa plato ng aso. Doon ka nababagay. Halakhaka ng mga pinsan at kapatid ni Ramon, habang si Ramon naman mismo ay nakayoko. Walang magawa. Nanginginig ang kamay ni Alona ng buhati ng kutsara. Halos lumuha sa kahihiyan. Ngunit sa gitna ng tawanan, biglang bumukas ang malalaking pinto ng mansyon. Dumating ang pinakamayamang bisita. Isang babaeng makapangyarihan na tumitig kay Alona. Nanigas ang lahat nang marinig ang mabigat niyang tinig. Bakit suot mo ang kwintas na iniwan ko noon sa anak ko? Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa isang tahimik na baryo sa probinsya, lumaki si Alona Ramirez. Ang dalagang kilala sa kanilang lugar bilang masipag at may mabuting kalooban. Bata pa lamang siya nang mawala ng mga magulang at lumaki sa bahay ampunan. Wala mang marangyang buhay, hindi iyon naging hadlang upang lumaki siyang may mabuting puso at puspos ng pangarap. Madalas siyang sabihin sa sarili, balang araw, may magmamahal din sa akin at ibabangon ako sa hirap na ito. At dumating na nga ang araw na iyon, nakilala niya si Ramon de la Vega, isang binatang may kaya, anak ng kilalang hasyendero sa Batangas. Sa unang pagkikita pa lang nila, ramdam ni Alona ang kabaitan ni Ramon. Hindi siya tulad ng ibang mayayamang lalaki na mapangmata. Sa halip, simple lamang ang kanyang kilos at marunong makisama kahit sa mga taong hindi kapantay ng estado. Unti-unting nahulog ang loob ni Alona at ganoon din si Ramon sa kanya. Paglipas ng ilang buwan ng panliligaw, pinakasalan siya ni Ramon sa kabila ng pagtutol ng ina nitong si Doña Beatriz de la Vega. Para kay Doña Beatriz, isang kahinaan ang magkaroon ng manugang na galing sa dukhang pamilya. Hindi niya matanggap na ang anak niyang pinag-aral sa ibang bansa, ang lalaki na tagapagmana ng kanilang mga lupain at negosyo, ay papato lamang sa isang babaeng kahera, sa isang maliit na tindahan. Ramon, iniinsulto mo ba ako? Galit na tanong ni Doña Beatriz nung una niyang ipinakilala si Alona. Hindi, Mama. Si Alona ang babaeng mahal ko. Mariin na sagot naman ni Ramon. Hawak ang kamay ni Alona na nanginginig sa kaba. Tiningnan lamang siya ng Donya mula ulo hanggang paa, tapos ay ngumisi ng mapangmata. Ito ang babaeng ipapakilala mo magiging asawa mo? Ang babaeng mukhang walang kaklas-klas? Nasaktan si Alona sa narinig, ngunit pinili niyang manahimik. Sa halip na sagutin ay pinanghawakan niya ang kamay ni Ramon ng mas mahigpit. Para kay Alona, sapat na ang pagmamahal ng asawa upang mapaglaban ang anumang insulto. Ngunit nagsisimula pa lamang ang kanyang kalbaryo. Paglipat niya sa malaki at marangyang mansyon ng pamilya de la Vega, ramdam ni Alona ang malamig na pagtanggap ng lahat. Mula sa mga kapatid ni Ramon na halos hindi siya kinakausap, hanggang sa mga pinsan na palaging nakatingin na para bang kinukutya siya. Ngunit higit sa lahat, si Doña Beatriz ang pinakamalupit. Kung gusto mong manatili dito, kailangan mong malaman ang lugar mo, Alona. Matalim na sabi ng Donya isang gabi habang nagdi-dinner sila. Hindi porket asawa ka ng anak ko ay magiging kapantay ka na namin. Tandaan mo, isa ka lang hampas lupa na nakapulot ng ginto. Pinilit ngumiti ni Alona kahit nangingilid ang luha. Nasanay siyang tiisin ang pangungutya, ngunit iba ang sakit kapag galing ito sa taong dapat ay tumanggap sa kanya bilang ina. Si Ramon, bagamat nagtatangkang ipagtanggol ang asawa, ay madalas na nauuwi sa pananahimik. Ayaw niyang mas lumala pa ang galit ng kanyang ina, kaya't pinili niyang manahimik o umiwas sa diskusyon. At dito nagsimulang mabasag ang matibay na paninindigan. Sa tuwing mag-isa si Alona sa silid nilang mag-asawa, naaalala niya ang mga panahong simple lang ang lahat. Noong nasa maliit pa silang apartment na sila'y nagsisimula. Masaya na sila sa tinapay at kape,
basta't magkasama. Ngunit nang pumasok siya sa mundo ng mga De La Vega, unti-unti siyang nadudurog sa bigat ng kanilang paningin at mapanghusgang salita. Madalas siyang tanungin si Ramon, "Ram, tama ba itong ginagawa natin? Baka hindi talaga ako karapat-dapat dito." Ngunit palagi siyang sinasagot ni Ramon ng, "Mahal kita, Alona. Ikaw ang pinili ko. Huwag mong isipin ang sasabihin ng iba." At sa bawat yakap ng asawa, nakakahanap siya ng lakas. Ngunit sa likod ng mga matatamis na salita, hindi niya maitatago ang takot. Takot na baka tuluyan siyang lamunin ng puot at galit ni Doña Beatriz. Isang hapon, habang naglalakad si Alona sa hardin ng mansyon, tinawag siya ni Doña Beatriz. Nakaupo ang Doña sa malambot na upuan. Hawak ang baso ng alak at nakatingin sa kanya na parang tinitingnan ang isang basahan. "Alona," malamig na sabi ng Doña, "alam mo ba kung bakit hindi kita matanggap?" Umiling si Alona, pilit na nakangiti. "Hindi po, Ma. Dahil wala kang pedigree. Wala kang pinanggalingang marangal na pamilya. Isa ka lang hamak na ulila. Ang lahi namin ay hindi basta-bastang nadudungisan ng kusino lang." Hindi nakasagot si Alona. Parang tinutusok ng karayom ang bawat salita ng Doña sa kanyang puso. Ngunit pinilit niyang umiti dahil alam niyang iyon lang ang paraan para hindi siya tuluyang mapahiya. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit, nananatili si Alona sa tabi ni Ramon. Sa puso niya, may lihim siyang pangako. Balang araw, mapapatunayan ko na hindi pera o pangalan ang basehan ng pagkatao ng isang tao. Mapapatunayan ko na karapat-dapat akong mahalin at igalang. At iyon ang magiging simula ng kanyang mahabang paglalakbay. Isang mapait na simula na hahantong sa paglalantad ng matagal na lihim, paghihigante ng tadhana at muling pagkabuo ng isang pamilyang matagal na pinaghiwalay ng kasinungalingan. Makalipas ang ilang buwan mula nang lumipat si Alona sa mansyon ng mga De La Vega, unti-unti niyang naramdaman na hindi lamang salita at malamig na tingin ang ipapalasap sa kanya ni Doña Beatriz. Sa bawat araw na lumilipas, parang itinuring siyang hindi manugang, kundi isa lamang sa mga kasambahay. Kung hindi man, mas mababa pa. Isang umaga, nagising si Alona na malakas sa katok sa kanilang silid. Pagbukas niya ng pinto, naroon ang isa sa mga katiwala. "Ma'am Alona, pinapatawag po kayo ng Doña. Nasa kusina daw po siya." Kabado siyang bumaba. Sa kanilang tahanan, dati siya ang laging gumigising ng maaga para magluto at maglinis. Ngunit ngayong nasa mansyon na siya, alam niyang may mga kasambahay na gumagawa nito. Ano pa kaya ang gusto sa kanya ng biyanan? Pagdating sa kusina, nadatnan niya si Doña Beatriz na nakaupo sa malambot na upuan. Hawak ang tasa ng kape. At may tinging parang matalim na kutsilyo. Nakatayo sa paligid ang mga kasambahay at halatang natatakot. "Alona," matalim na tawag ng Doña. "Alam mo ba kung bakit ka narito?" "Hindi po, mahinang tugon ni Alona. Ngumisi si Doña Beatriz, malamig at mapanlait. "Kung hindi mo pa alam, hindi sapat na maging asawa ka lang na anak ko. Dito sa mansyon, dapat ay marunong ka rin kumilos ng gaya ng dati mong ginagawa. Maglaba, maglinis, magsilbi. Hindi porket may apelidong De La Vega ka na, ay pwede ka nang umupo at magpalamig. Hindi ka kasing taas ang antas namin. Kaya, itinuro niya ang mop at timba. Simulan mo ng linisin ang sahig. Dito, sa harap nila." Nagulat ang mga kasambahay. Hindi nila alam kung ano ang gagawin. Kakaiba ang utos ng Doña at alam nilang hindi ito tama. Ngunit wala silang lakas ng loob para sumuway. Tahimik na kinuha ni Alona ang mop at sinimulang linisin ang marmol na sahig. Ramdam niya ang titig ng lahat, lalo na ang mga pinapabura ni Doña Beatriz na mga pinsan ni Ramon na naroon din at tila nanonood ng palabas. "Ang galing, hindi ba?" Biro ng isa sa mga pinsan. Ang asawa ng hasyendero, nagmamap ng sahig. Parang nasa tamang lugar nga siya.
Halakhakan pa ang sumunod. Tinusok ng bawat tawa ang puso ni Alona, ngunit pinili niyang manahimik. Habang pilit niyang pinupunasan ang sahig, nararamdaman niya ang bigat ng luha na gustong kumawala. Ngunit pinigilan niya ito. Ayaw niyang ipakitang talunan siya. Isang gabi, sa gitna ng hapunan, nagsimula na namang maghagis ng insulto si Doña Beatriz. "Alona!" Malakas niyang sabi kaya't napalingon ang lahat sa lamesa. "Alam mo bang hindi ka bagay dito? Tingnan mo nga ang sarili mo. Paano ka magiging asawa ng anak ko? Kung mukha mo pa lang ay tindera ng isang isda sa palengke." Napayuho si Alona. Sa gilid niya, ramdam niya ang kaba ni Ramon. Tila ba gusto ko magsalita ngunit piniling manahimik. "Kung tutuusin," patuloy pa ng Donya, "dapat pasasalamat ka na lang at pinakasalan ka ng anak ko. Dahil kung hindi, baka hanggang ngayon ay naghuhugas ka lang ng pinggan sa tindahan. Dito, kahit papaano ay kumakain ka sa isang mamahaling mesa. Ngunit tandaan mo." Tumigil siya sandali at tiningnan si Alona mula ulo hanggang paa. Ang isang hamak ay mananatiling hamak. Natahimik ang lahat. Tanging tunog ng kubyertas lamang at mahihinang buntong hininga ang naririnig. Ngunit sa loob ay si Alona, tila may nag-aapoy sa sakit. Pagkatapos ng hapunan, nagkulong si Alona sa kanilang kwarto. Nakaupo siya sa gilid ng kama, nakayakap sa sarili. At doon ay tuluyang bumigay ang luha. Bakit ganito? Akala ko kapag mahal ako ni Ramon, sapat na yon. Pero bakit parang kulang? Bakit ako ang kailangang magdusa ng lahat ng to? Pumasok si Ramon, halatang nag-aalala. Umupo ito sa tabi niya at hinawakan ng kamay niya. "Alona, pasensya ka na. Alam kong mali ang ginawa ni Mama." "Ram, bakit ka tahimik kanina? Bakit hindi mo wala ako pinagtanggol?" Humagulhol na tanong ni Alona. Hindi agad nakasagot si Ramon. Sa halip niyakap niya si Alona ng mahigpit. "Hindi ko alam kung papaano. Ayoko mas lumala pang galit ni Mama. Pero mahal kita. Hindi kita pababayaan." Ngunit sa puso ni Alona, nagsimulang umusbong ang tanong. Hanggang saan aabot ang pagmamahal ni Ramon kung sa bawat laban siya ay nananahimik? Kinabukasan, pinagawa na naman siya ng mga gawaing pangkatulong sa harap ng mga kasambahay. Pinapalinis siya ng Donya ng alikabok sa mga mamahaling antique vase. Pinapalinis ang malalawak na bintana at minsan pa ay pinupunas ng sahig kahit may mga kasambahay namang nakatalaga para rito. "Mas bagay ka talaga rito, Alona," matalim na sabi ni Doña Beatriz habang pinagmamasdan siya nagwawalis. "Huwag mong isipin na magiging kasing taas ka namin. Tandaan mo, isa kang kahihiyan sa apelyido namin." Nang marinig iyon, parang tuluyang nabasag ang damdamin ni Alona. Ngunit muli, pinili niyang magtiis sapagkat sa puso niya, mahal niya si Ramon. At iyon ang tanging dahilan kung bakit siya nananatili. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unting lumalalim ang sugat sa kanyang puso. Sugat na darating ang araw ay siyang magiging daan ng kanyang pagbabago at paghihigante ng tadhana. Malalim na ang gabi, ngunit sa loob ng marangyang mansyon ng mga De La Vega ay abala ang lahat. Nakaayos ang hapagkainan, puno ng mga mamahaling putahe, lechon de leche, imported steak, seafood mula sa ibang bansa. Isang malaking salo-salo ang ipinatawag ni Doña Beatriz. Hindi lamang para sa pamilya, kundi para na rin sa mga kaibigan at kamag-anak na madalas bumisita. Sa dulo ng mesa, tahimik na nakaupo si Alona. Maayos ang suot nito, ngunit halatang naiilang. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng piging. Sa kanilang baryo, simpleng adobo at sinigang ay sapat na para maging masayang lahat. Ngunit dito, bawat galaw ay sinusukat, bawat salita ay kinikilatis. At higit sa lahat, ramdam niyang lahat ng matay nakatuon sa kanya. Hindi bilang bahagi ng pamilya, kundi bilang isang intruder. "Alona?" Malamig na tawag ni Doña Beatriz.
habang dahan-dahang hinihigop ang kanyang soup. Kamusta naman ang buhay mayaman? Hindi ka ba nahihirapan umupo sa ganitong klaseng lamesa? Baka hindi ka sanay. Bahagyang natawa ang ilan sa mesa. Ang mga kapatid ni Ramon ay nagbulungan at ang mga pinsan ay nangitian. Ramdam ni Alona ang pamumula ng kanyang pisngi. Ngunit pinili niyang yumuko at ngumiti. Nasasanay na din po, ma. Basta't kasama si Ramon, ayos ang po sa akin. Nilingon siya ni Ramon, halatang naaawa. Ngunit gaya na ng dati, nanatiling tahimik. Habang nagpapatuloy ang kainan, biglang naglabas ang isa sa mga kasambahay ng mangkok na may lamang pagkain para sa alagang aso ni Doña Beatriz. Isang golden retriever na nakaupo malapit sa kusina. Napansin iyon ng Doña at ngumisi. "Alona," biglang wika niya kaya't natigilan ng lahat. "Kung talagang gusto mong manatili dito, dapat matuto kang tanggapin ang lugar mo. At ngayong gabi?" Tumigil siya ang sandali. Hawak ang tingin kay Alona na parang nanunukso. "Kumain ka sa plato ng aso. Doon ka nababagay." Nagulat ang lahat. May kumurap-kurap at may napanganga. At ang ilan ay agad na nagtawanan. "Mama," garalgal na sabi ni Ramon at pilit na sumisingit. "Huwag naman po. Tumahimik ka, Ramon." Malakas na sigaw ni Doña. "Kung mahal mo ang babaeng to, patunayan niyang kaya niyang magpakumbaba. O baka naman hindi niya kayang harapin ang katotohanan na isa siyang hamak." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Alona. Nanlaki ang kanyang mga mata at tila hindi siya makapaniwala sa narinig. Tiningnan niya si Ramon, umaasang ipagtatanggol siya nito. Ngunit nakayuko lamang ito. Hawak ang tinidor at walang masabi. Ang mga pinsan at kapatid ni Ramon ay nagsimulang magbulungan. Bagay na bagay sa kanya yon. Tama, para siyang aso na pumasok sa mansyon. At sabay-sabay silang nagtawanan. Nanginginig ang kanyang kamay habang pinagmamasdan ang mangkok na inalapag ng kasambahay sa kanyang harapan. Amoy na amoy niya ang halong beef stew at kanin na para sana sa aso. Narinig niya ang pagtatawa ng mga tao sa paligid. Ramdam niya ang bigat ng bawat titig na nag-aabang kung tatanggi ba siya o susunod. Kung tatanggi siya, baka lalong mapahiya si Ramon. Kung susunod naman siya, mawawasak ang kanyang dignidad. Ngunit sa huli, pinili niyang isakripisyo ang sarili. Dahan-dahan niyang kinuha ang kutsara at isinubo ang pagkain mula sa mangkok ng aso. Tahimik ang buong mesa sa loob ng ilang segundo bago sumabog ang halakhakan. "Tingnan niyo, totoong aso nga siya. Hindi ko akalaing gagawin niya." Ramdam ni Alona ang pagtulo ng luha sa kanyang pisngi. Ngunit pinilit niyang manatiling matatag. Para kay Ramon, para sa pagmamahal ko sa kanya. Paulit-ulit niyang iniisip habang pinapasan ang kahihiyan. Sa kabilang dulo, halos madurog naman ang puso ni Ramon. Gusto niyang tumayo. Gusto niyang ipagtanggol si Alona. Ngunit nang makita niyang nakapako ang malamig na tingin ng kanyang ina sa kanya, nanlambot ang kanyang loob. Kapag kumontra ako, mawawalan ako ng lahat. Ang pamana, ang negosyo, ang respeto ng pamilya. Bulong niya sa sarili. Ngunit kasabay ng kanyang pananahimik, unti-unting nasira ang tiwala ni Alona. Tahimik ang buong hapag matapos ang nakakahiyang eksena. Nakatungo si Alona. Pilit nilulunok ang bawat subo mula sa mangkok na dapat ay para sa aso. Ang mga pinsan naman ni Ramon ay hindi mapigilan ng halakhakan at ang kanyang mga kapatid ay nagbubulungan. Halatang nag-e-enjoy sa kahihiyan niya. "Bagay na bagay sa iyo yan, Alona." Ani ng isa sa mga pinsan sabay palakpak. "Isang babaeng galing sa wala, kumakain sa plato ng hayop." Natawa ang ilan at si Doña Beatriz ay napangiti ng mapanghamak. Para bang nakahanap siya ng kasiyahan sa pagdurog ng dignidad ni Alona. Ngunit bago patuloy ang bumagsak ang kanyang pagkatao,
Biglang bumukas ng malakas ang malalaking pintuan ng mansyon. Boom! Nagulat ang lahat. Natahimik ang paligid at ang halakhakan ay agad na naputol. Lahat ng mata ay sabay-sabay na napalingon sa pintuan. Pumasok ang isang babae na may malarinang presensya, si Doña Isadora Vergara, ang pinakamayamang negosyante sa syudad. Nakasuot siya ng eleganteng itim na gown na kumikislap sa ilalim ng chandelier. May kasamang 2 alalay na agad tumigil sa gilid. Ang kanyang bawat hakbang ay parang may kasamang bigat ng kapangyarihan. At ang kanyang tingin ay matalim na parang kayang punitin ang kaluluwa ng sinuman. Magandang gabi. Malamig ngunit malakas ang kanyang tinig. Dahilan upang maramdaman ng lahat ang kaba. Agad na tumayo si Doña Beatriz. Nagmamadaling ngumiti at sumalubong. Isadora, andito ka na pala. Pasensya ka na kung medyo magulo. May kaunting kasiyahan lang kaming pamilya. Ngumiti si Isadora, ngunit malamig. Kasiyahan ba ang tawag mo rito? Kasi mula rito sa pintuan, ang nakikita ko'y tila ibang klaseng palabas. Natigilan si Doña Beatriz. Pilit niyang tinakpan ang kaba sa pamamagitan ng mahinang tawa. Biro lang yon. Alam mo naman, minsan kailangan din ng tawanan. Ngunit hindi kumurap si Isadora. Mabagal ang kanyang mga hakbang papasok sa silid. Ang lahat ng bisita ay tahimik na nakatingin. Ang kanilang mga ngiti at halakhak kanina ay napalitan ng kaba. Dahil alam na lang, hindi basta-basta si Doña Isadora. Sa bawat pagtapak niya, ramdam nila ang kanyang maimpluwensya at ang kanyang yaman. At higit sa lahat, ang kanyang otoridad. At nang tumigil siya, diretso ang kanyang tingin kay Alona. Nakaharap sa kanya si Alona. Nakatungo, nanginginig ang kamay na hawak pa ang kutsara. Nakikita ni Isadora ang pangingilid ng luha, ang pamumula ng pisngi, at ang katahimikan ng isang babaeng wala nang ibang magawa kundi sundin ang nakatataas. Naramdaman ni Alona na para bang hinuhubaran siya ng tingin ni Isadora. Hindi niya alam kung kahihiyan ba o awa ang nasa mga mata nito. Ngunit ramdam niyang mabigat. Walang nagsalita. Ang mga pinsan at kapatid ni Ramon ay biglang natahimik, nag-iwas ng tingin. At hindi na makatawa. Ang mga kasambahay ay nakatayo sa gilid. Halatang gustong umatras. Kahit si Ramon ay hindi makakilos, nananatiling nakaupo, nakayuko, at tila kinakain ng sarili niyang kahihiyan. Beatriz, biglang sabi ni Isadora, hindi inaalis ang tingin kay Alona. Ano itong pinapasukan ko? Anong klaseng hapunan ito? Nagpumilit ngumiti si Doña Beatriz. Isadora, gaya ng sabi ko, biro lang ito, wala kang dapat ipag-alala. Hindi mo kailangang... Biro? Malamig na putol ni Isadora. Biro ba ang tawag mo sa pagpapahiya sa isang babae sa harap ng lahat? Biro bang pagpapakain sa kanya ng pagkain ng aso? Hindi nakapagsalita si Doña Beatriz. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Pilit na naghanap ng sagot. Muling lumapit si Isadora kay Alona. Tahimik ang lahat. Walang ibang naririnig kundi ang tunog ng kanyang takong na tumama sa marble sa sahig. Si Alona naman ay halos hindi na makahinga. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Kung tatayo ba siya o mananatiling nakaupo. Ngunit nanatili siyang nakatungo. Pilit kinukuble ang kanyang hiya. Tumigil si Isadora. Ilang hakbang mula sa kanya, hindi siya nagsalita. Ngunit ang titing niya kay Alona ay matalim at mahaba. Para bang may hinahanap sa kanyang muka. At doon nagsimulang kumabog ang dibdib ni Alona ng mas malakas. Bakit ganito siyang tumingin? Bakit parang may bigat ang bawat segundo ng pagtitig niya? Matapos ang ilang sandali, huminga ng malalim si Isadora at lumingon kay Doña Beatriz. Kung ito ang klase ng pagtrato ninyo sa mga tao sa bahay na ito, marahil ay hindi na ako dapat magtagal pa dito. Napatulala ang lahat. Si Doña Beatriz ay napakapit sa upuan. Hindi siya makapagsalita. Si Isadora naman ay muling tumingin kay Alona bago siya tuluyang naupo sa kabilang dulo ng mesa.
Hindi siya nagsalita. Ngunit sapat na ang kanyang presensya upang maramdaman ng lahat na may mali sa naganap. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman ni Alona na may isang tao sa loob ng mansyon na hindi tumawa. Hindi nang husga. Isang taong kahit hindi pa niya alam, ay may mahalagang papel sa kanyang buhay. Matapos ang tensyonadong pagdating ni Doña Isadora Vergara sa mansyon ng mga De la Vega, nanatili ang bigat sa hangin. Walang makapagsalita at lahat ng naroroon ay nagpigil ng galaw. Tila ba natatakot na may masabi o magawa pang ikakadagdag ng kahihiyan. Tahimik na naupo si Isadora sa dulo ng mesa, ngunit hindi niya maalis ang mga mata kay Alona. Nakikita niya kung paanong nanginginig ang mga kamay ng dalaga habang dahan-dahang inilalapag ang kutsara sa tabi ng mangkok ng aso. Ang luha nito ay bahagyang bumakat sa gilid ng kanyang pisngi, ngunit pinilit pa rin manatiling tuwid at hindi tuluyang bumigay. Para kay Isadora, may kakaibang kirot sa kanyang puso na matagal niya nang hindi nararamdaman. Isa itong pamilyar na kirot. Parang may matagal nang nawalang bahagi ng kanyang buhay na biglang bumalik sa alaala. Hindi na nakatiis si Isadora. Mabagal siyang tumayo mula sa upuan. Ang tunog ng kanyang takong ay umaalingaw-ngaw sa marmol na sahig. Dahilan para ang lahat ng bisita ay mapatingin sa kanya. Isadora, tawag ni Doña Beatriz na halatang kabado. Baka gusto mong ipagpatuloy na lang natin ang pagkain. Hindi naman kailangan pang palakihin. Ngunit hindi siya pinansin ni Isadora. Diretso siyang lumapit kay Alona. Ang kanyang matalim ngunit mabigat na titig ay hindi maalis sa mukha ng dalaga. Si Alona naman ay halos hindi na makahinga. Hindi niya alam kung tatayo ba siya bilang paggalang o mananatiling nakaupo. Sa huli, nanatili siya nakaupo, nakayuko at pinipigilan ang pag-iyak. Paglapit ni Isadora, huminto siya sa harap ni Alona. Dahan-dahan niyang tinaas ang baba ng dalaga gamit ang kanyang hintuturo. Nagulat si Alona at napilitan siyang tumingin ng diretso sa mga mata ng makapangyarihang babae. At doon, para bang tumigil ang oras para kay Isadora, nakita niya ang mga mata ni Alona. Ang parehong uri ng titig na matagal niya nang hinanap. Ang parehong mga mata na nakita niya noon sa isang sanggol na nawala sa kanya sa gitna ng unos ng kanyang buhay. Napalunok siya, pilit pinipigilan ng sarili. Ngunit nang bumaba ang kanyang paningin, doon niya napansin ang kumikislap na bagay sa leeg ng dalaga. Isang maliit na pendant na hugis puso. May ukit na simbolo sa gitna. Natigilan si Isadora. Halos mawalan siya ng hininga. Hindi. Imposible. Bulong niya sa kanyang isip. Ilang dekada na ang nakalipas, siya mismo ang pumili at nagpagawa ng pendant na iyon para sa kanyang anak na babae. Ang anak na nawala sa kanya sa murang edad dahil sa isang trahedya. Akala niya hindi niya na ito makikita pang muli. Ngunit ngayon, nakasabit ito sa leeg ng isang babaeng pinapahiya sa harap niya. Mabilis ang kabog ng kanyang dibdib. Para siyang dinurog na magkahalong emosyon, pagkagulat, tuwa, at matinding takot na baka ilusyon lang ang lahat ng ito. Alona, tama? Mahina ngunit nanginginig ang tinig ni Isadora. Tumango si Alona, hindi maintindihan ang tanong. Opo, ako po si Alona. Lalo pang lumalim ang tingin ni Isadora. Saan ka nagmala? Saan mo nakuha ang kwenta sa suot mo? Sino ang iyong mga magulang? Nagulat si Alona. Hindi siya sanay na tinatanong ng ganoon ng isang bisita. Ngunit bago pa siya makasagot, sumagot din agad si Doña Beatriz. Isadora, bakit ka ba nagtatanong ng ganyan? Isa lang yung babae na pinulot ng anak ko sa kung saang baryo. Wala nang halagang pinagmulan niya. Kung tutuusin nga baka gawa-gawa lang ang pangalan niyan. Matalim ang naging tingin ni Isadora kay Beatriz, ngunit hindi siya nagsalita. Sa halip, muli niyang ibinalik ang kanyang mga mata kay Alona. Naramdaman ni Alona ang tensyon. Hindi niya alam kung bakit ganoon na lamang ang pagtitig ng
pinakamakapangyarihang babae sa syudad sa kanya. Parang may hinahanap ito. Parang may nakikita ito na hindi niya maintindihan. Pasensya na po, Donya. Mahina niyang sambit. Nanginginig ang tinig. Ako po ay lumaki sa ampunan. Hindi ko po kilala ang tunay kong mga magulang. Itong kwintas, ito na lang po ang alaala ko sa aking mga magulang. Parang may sumabog na emosyon sa dibdib ni Isadora nang marinig iyon. Tumayo siya ng tuwid. Pinigilan ng sariling magpakita ng sobrang reaksyon. Ngunit sa kanyang puso, nagsimulang mabuo ang isang hinala na matagal niya nang iniwan sa nakaraan. Hindi na muli nagsalita si Isadora. Umupo siyang muli sa kanyang upuan. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatili kay Alona. Habang nagpapatuloy ang hapunan, wala na siyang ibang nagawa kundi titigan ang pendant na iyon. At paulit-ulit sa kanyang isip ay bumabalik ang mga alaala ng kanyang anak na nawala noon. At sa gabing iyon, nagsimula ang isang bagong kabanata. Hindi lamang sa buhay ni Alona, kundi sa puso rin ni Doña Isadora. Isang matinding hinala ang unti-unting bumalot sa kanyang isip. Siya na kaya? Siya na kaya ang anak kong matagal nang nawala? Tahimik ang hapagkainan matapos ang matalim na pagtitig ni Doña Isadora kay Alona. Hindi na nagbalik ang halakak na kanina'y parang musika sa mga tenga ng mga pinsan at kapatid ni Ramon. Sa halip ay pinalitan iyon ng bigat. Isang tensyon na halos humigop ng hangin sa loob ng silid. Si Alona nakaupo pa rin sa gilid ng mesa. Ramdam ang mga matang nakatutok sa kanya. Ngunit ang pinakamatindi ay ang titig ni Doña Isadora. Hindi iyon basta tingin ng pag-uusisa, kundi tingin na parang may hinahanap. May gustong alalahanin at may sinusuri sa bawat galaw niya. Biglang tumayo si Isadora. Ang kanyang tinig ay malamig ngunit mariin. Tama ng palabas na ito. Natigilan ang lahat, walang kumibo. Ang kutsara at tinidor ay dahan-dahang ibinaba ng mga bisita. At kahit ang aso ay tila nakaramdam ng pagbabago ng enerhiya, kaya't umupo na lamang sa tabi. Isadora, pilit nang umidi si Doña Beatriz, halatang hindi komportable. Ano bang ibig mong sabihin? Masaya pa tayo, hindi ba? Ngunit umiling si Isadora. Ang kanyang matalim na mata ay nakatutok pa rin kay Alona. Hindi ko matatawag na kasiyahan nang makita ang isang babae na ginagawang laruan ng kahihiyan. Ang ganitong uri ng gawain ay hindi karapat-dapat sa isang pamilyang kagalang-galang. Hindi naman nagustuhan ni Doña Beatriz ang sinabi ni Isadora. Tumayo rin siya mula sa kanyang upuan. Iniangat ang baba at nagpakawala ng mapanghamak na tawa. Isadora, huwag mong pakialaman ang paraan ko ng pamamahala sa aking pamilya. Ito si Alona, isang babaeng hindi karapat-dapat sa anak ko. Kung hindi ko siya didisiplinahin, baka isipin niya na pareho kami ng antas. At hindi ko hahayaang dungisan ng pangalan ng mga De La Vega. Sumang-ayon ng ilan sa mga kamag-anak, marahang tumango. Ngunit walang naglakas ng loob magsalita. Sa ilalim ng mesa, ramdam ni Alona ang paglamig ng kanyang mga kamay. Si Isadora ay nanatiling nakatayo at hindi natinag. Kung disiplina ang tawag mo sa kahihiyan, kung respeto ang isinusukat mo sa pamamagitan ng pag-apak sa dangal ng iba, kung ganon, isa itong katawa-tawang anyo ng pamumuno. Habang nagbabangayan sina Beatriz at Isadora, si Alona naman ay pilit na pinipigil ang luha. Hindi niya alam kung bakit ganoon na lang pakiramdam niya kay Isadora. Para bang ang bawat salita nito ay may bigat na nagbibigay sa kanya ng kakaibang lakas. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi agad nagsalita si Isadora, ngunit sa loob ng kanyang dibdib ay kumakabog ang puso. Bakit parang siya? Bakit gano'n na lang ang pakiramdam ko sa kanya? Isang alaala ang biglang sumagi sa isip niya. Ang isang sanggol na kanyang niyakap noon. Ang mga matang puno ng inosenteng titig. Mga matang parang kay Alona.
Alona. Mahina ngunit malinaw na sambit ni Isadora. Para bang sinubukan niya ang pangalan. Sinusuri ang bigat nito sa kanyang dila. Nagulat si Alona. Opo, Donya. Hindi sumagot si Isadora. Sa halip, huminga siya ng malalim at muling naupo. Ngunit kahit wala siyang sinabi, alam niyang may kakaibang koneksyon sa pagitan nila. Ngunit hindi pa tapos si Doña Beatriz. Ayaw niyang magmukhang talo sa harap ng lahat, lalo na sa harap ni Isadora. Alona, malakas niyang tawag. Maghugas ka na ng mga plato pagkatapos kumain. Kung hindi mo kayang gawin yon, mas mabuti pang umalis ka na sa bahay na to. Isa ka ngang manugang, pero isa kang pagkakamali sa buhay ng anak ko. Napayuko si Alona, halos namilipit sa kahihiyan. Ramdam niyang lahat ng tao sa silid ay muling nakatingin sa kanya. Hinihintay ang kanyang tugon. Ngunit bago pa siya makakilos, muling nagsalita si Isadora. Hindi mo dapat pinagagawa ng gano'n ng isang taong nilagay mo sa kahihiyan. Kung gusto mong linisin ang iyong pangalan, Beatriz, linisin mo muna ang sarili mong budhi. Nagpatuloy ang gabi na puno ng tensyon. Sa bawat sandali, ramdam ni Alona na hindi nawawala ang tingin ni Isadora sa kanya. May halong awa, may halong paghahanap. At sa puso ni Isadora, lalong lumalakas ang tibok ng damdamin na hindi niya maipaliwanag. Posible kaya? Maaari bang siya nga? Ngunit papaano? At bakit nandito siya? Sa piling ng isang pamilyang ito. Hindi niya alam kung saan hahantong ang lahat. Ngunit isang bagay lang ang tiyak. Hindi niya hahayaang matapos ang gabing iyon nang hindi sinusubukang hanapin ang katotohanan. Matapos ang mabigat na sagutan ni na Doña Isadora Vergara at Doña Beatriz de la Vega, na natiling tikom ang bibig ng lahat ng nasa hapag. Ang dating masiglang salo-salo ay tila naging isang madilim na paglilitis. At ang nakaupong akusado ay si Alona. Tahimik lang siya nakaupo sa kanyang upuan. Hawak ang panyo at pinipigil ang pagluha. Ramdam niya ang sakit sa dibdib. Ngunit higit pa roon, ramdam niya ang unti-unting bumibitaw ang tiwala niya sa kanyang asawa. Dahil sa kabila ng lahat ng kahihiyan, nananatiling tahimik si Ramon. Nakahawak si Ramon sa kanyang tinidor, pilit ikinukuble ang panginginig ng kanyang kamay. Sa loob-loob niya, gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtanggol si Alona. Ngunit sa tuwing napapatingin siya sa kanyang ina, nakikita niya ang malamig na titig na puno ng babala. Mahal ko si Alona. Pero paano kung itakwil ako ni Mama? Paano kung mawalan ako ng lahat ng negosyo? Ang pangalan, ang respeto. Bulong niya sa kanyang sarili. Habang nananatili siyang tahimik, lalo malamang naramdaman ni Alona ang pag-iisa. Para bang kahit may asawa siya sa tabi, mag-isa pa rin siyang lumalaban. Ngunit hindi niya na kayang magpigil. Nang muling nagsalita si Doña Beatriz, diretso kay Alona. Simula bukas, sa kusina ka kakain. Hindi ka pwedeng makisalo sa mesa ng mga De La Vega. Doon na bumigat ang loob ni Ramon. Mama! Malakas niyang tawag, dahilan upang mapatingin ang lahat. Napatigil naman si Doña Beatriz, pati si Alona ay nagulat. Sa unang pagkakataon, narinig niya ang asawang sumigaw para sa kanya. Mama, sobra na po yan. Hindi karapat-dapat si Alona na tratuhin ng ganyan. Asawa ko siya. Dapat bigyan siya ng respeto. Nagkatinginan ng mga bisita. May ilan pa na napabulong. May ilan na bahagyang napangiti. Tila natutuwa na kahit papaano'y pinagtanggol na siya ni Ramon. Nagdiwanag ang mga mata ni Alona, ngunit kasabay ng munting pag-asa ay ang kaba. Dahil alam niyang hindi basta-basta ang kanyang biyanan. Dahan-dahan tumayo si Doña Beatriz. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab at ang kanyang tinig ay malamig, ngunit puno ng puwersa. Ramon de la Vega. Nanlamig ang katawan ng lahat.
Sa tuwing tatawagin siya ng kanyang ina sa buong pangalan, alam niyang may kaparusahan itong kasunod. Anong karapatan mong sagutin ako sa harap ng lahat ng ito? Malakas na wika na Beatrice. Ako nagduwal sa'yo. Ako nagpatakbo ng pamilyang to. Ako nagpanatili ng pangalan natin. At ikaw? Itinuro niya si Alona. Pipiliin mong ipagtanggol ang babaeng ito laban sa iyong ina? Mama, asawa ko siya. Mahinahon ngunit matatag na sagot ni Ramon. Kahit ano pa man ang nakaraan niya, kahit saan pa siya galing, karapatan niyang igalang. Isang malakas na tawa ang pinakawala na Beatrice, puno ng pang-iinsulto. Igalang? Asawa mo siya dahil pinilit ka ng damdamin mong bulag. Pero anak, tandaan mo ito. Ang pagmamahal ay pwedeng kumupas. Pero ang pangalan ng pamilya, hindi kailanman dapat dungisan. Habang nagbabangayan ng mag-ina, lalo namang bumigat ang loob ni Alona. Masaya siyang narinig na ipinagtanggol na siya ni Ramon. Ngunit mabilis din iyong napawi nang makita niyang pinatahimik ito ng kanyang ina. Para bang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Ramon ay walang saysay sa harap ng kapangyarihan ni Beatrice. At sa huli, tumigil si Ramon. Napayuko siyang muli. Hindi na nagpatuloy sa pagtutol. Muli siyang binalot ng takot at muling nanahimik. Naramdaman ni Alona ang kirot sa kanyang dibdib. Mahal niya nga ba talaga ako? Kung mahal niya ako, bakit hindi niya kayang panindigan? Tahimik lang na nagmamasid si Doña Isadora. Hindi siya sumingit. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng awa kay Alona. Ramdam niyang may sugat na lalong lumalalim sa puso ng dalaga sa bawat segundo ng pananahimik ng asawa nito. At sa kanyang dibdib, lalo pang tumitibay ang hinala at ang determinasyong alamin ang katotohanan. Bago matapos ang gabi, muling nagsalita si Doña Beatrice. Hinarap ang lahat ng bisita. Pasensya na kayo sa ingay ngayong gabi ha. Pero tandaan ninyo, dito sa mansyon ng mga De La Vega, ako ang nasusunod. Walang sino man ang pwedeng sumalungat, kahit anak ko pa. Nang lingunin niya si Ramon, malamig ang kanyang titig. At ikaw, Ramon? Huwag mo nang uulitin ang ginawa mong ito. Hindi mo alam ang mga bagay na kayang mawala sa'yo kapag lumaban ka. Tahimik lang na tumango si Ramon. Nanginginig ang labi. Natapos ang salo-salo kaya pumasok na sila sa kanilang silid. Hindi makatingin si Alona sa asawa. Umupo siya sa gilid ng kama. Hawak ang pendant sa kanyang leeg at doon ay tuluyan ng pumatak ang kanyang mga luha. Si Ramon naman nakatayo sa gilid pilit lumalapit. Alona, pasensya na. Natakot na ako. Pero mahal na mahal kita. Ngunit hindi na sumagot si Alona. Tanging katahimikan ng kanyang isinukli. At sa gabing iyon, mas naramdaman niya ang bigat ng katotohanang mag-isa siyang lumalaban. Tahimik ang gabi sa mansyon ng mga De La Vega. Sa labas, kumikislap ang mga ilaw ng hardin at ang malamig na simoy ng hangin ay tila ba nagpapatahimik sa lahat ng kaguluhan na nangyayari noong hapunan. Ngunit sa loob ng puso ni Alona, walang katahimikang dumadalaw. Ang bawat salita, ang bawat halakhak ng mga pinsan at kapatid ni Ramon, at higit sa lahat, ang malamig na tinig ng kanyang biyanang si Doña Beatrice ay parang muling bumabalik sa kanyang isipan. Nakahiga si Ramon, mahimbing na natutulog, tila ba walang nangyari. Ngunit si Alona ay nakaupo sa gilid ng kama. Mahigpit na hawak ang kanyang pendant habang ang mga mata ay puno ng luhang pinipigil. Hindi niya alam kung hanggang kailan pa niya kakayanin ang lahat ng ito. Isang mahinang katok sa pinto ang pumunit sa katahimikan. Natigilan si Alona. Sa oras na iyon ng gabi, wala na sanang kumakatok pa. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. At laking gulat niya nang makita ang figura ni Doña Isadora Vergara na nakatayo sa harap ng kanyang silid. Doña? Halos pabulong niyang bate. Halatang nagulat. Tahimik lamang na ngumiti si Isadora. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng bigat. Pwede ba kita makausap, Alona? Agad na tumango si Alona.
at lumabas ng silid upang hindi magising si Ramon. Tahimik silang naglakad papunta sa isang maliit na veranda ng mansyon, kung saan tanaw ang hardin at ang sandaling katahimikan ng bumalot sa kanilang dalawa bago nagsalita si Isadora. Alona, gusto kitang makilala ng higit pa. Nagulat si Alona. Hindi niya akalaing lalapit ang pinakamakapangyarihang babae ng syudad upang makipag-usap sa kanya. Ako po? Wala naman po akong espesyal na maibabahagi. Isa lang po akong simpleng babae. Ngumiti lang si Isadora, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Walang babaeng simple, iha. Lahat tayo may pinagmulan. Gusto kong malaman, saan ka nagmula? Sino ang iyong mga magulang? Napalunok si Alona. Hindi niya sanay na pag-usapan ng kanyang nakaraan, lalo na't puno ito ng sakit. Ngunit sa malamig at sabay mainit na titig ni Isadora, nakaramdam siya ng kakaibang seguridad. Donya, nagsimula siya sa mahinang tinig. Wala po akong kilalang tunay na magulang. Bata pa lang po ako, iniwan na ako sa isang ampunan. Doon na po ako lumaki hanggang sa nagbinat at nagdalaga. Ang tanging alam ko lang, isang matandang madre raw ang nakakita sa akin sa labas ng kumbento, nakabalot sa lumang kumot. Habang nagsasalita si Alona ay napapikit si Isadora. Parang may sumiksik na alaala sa kanyang isipan. Nagpatuloy si Alona, bagamat nanginginig ang boses. Hindi po ako nagkaroon ng pagkakataong makilala kung sino ang nanay ko. Lumaki akong tinutukso sa ampunan. Isinasabihan na wala akong halaga, na wala akong pinagmulan. Kaya po marahil, natuto na ako magtiis at magpakumbaba. Wala po akong ibang inaasahan kundi ang sarili ko. Natigilan siya at saglit na tumingin kay Isadora. Kaya noong minahal ako ni Ramon, naniwala akong sapat na yon para magkaroon ng saysay ang buhay ko. Mabilis ang kabog ng dibdib ni Isadora habang pinapakinggan niya ang bawat salita ni Alona. Lalo siyang nakukumbinsi na hindi ito basta pagkakataon lang. Ang kwento ng pagkaulila, ang pendant na nakita niya kanina at ngayon ang aura ng dalaga, lahat ng ito'y tila peraso ng palaisipan na matagal niya nang hinahanap. Muling nagsalita si Isadora, mahina at puno ng emosyon. Alona, kung sakaling dumating ang araw na malaman mo kung sino ang tunay mong ina, handa ka bang tanggapin siya? Nagulat si Alona sa tanong. Po, bakit niyo po tinatanong yan? Ngumiti si Isadora, pilit na ikinukuble ang kanyang damdamin. Wala lang, iha. Minsan kasi ang buhay ay puno ng hiwaga. Hindi natin alam kung anong ibibigay ng tadhana. Tumango lamang si Alona, ngunit sa kanyang puso ay may kakaibang pintig. Para bang ang tanong na iyon ay hindi basta tanong lang, kundi isang paalala na may darating na pagbabago sa kanyang buhay. Sandaling natahimik ang dalawa. Ang malamig na simoy ng hangin mula sa hardin ay dumaan sa kanilang paligid. Si Isadora ay patuloy na nakatingin kay Alona at sa kanyang dibdib, ramdam niyang mas lalong lumalakas ang kanyang hinala. Ngunit hindi pa ito ang tamang oras. Kailangan niyo munang magtiis at maghintay ng tamang pagkakataon upang alamin ang buong katotohanan. Samantalang si Alona naman ay nakaramdam ng kakaibang aliw. Sa unang pagkakataon wala nang siya'y pumasok sa mansyon, naramdaman niyang may isang tao na tunay na nakinig at nagmalasakit sa kanya. Bago matapos ang kanilang pag-uusap, hinawakan ni Isadora ang kamay ni Alona. Mahigpit, ngunit puno ng lambing. Alona, tandaan mo ito. Huwag mong hayaan na wasakin ng kahit sino ang dangal mo. Huwag mong kalimutan na may halaga ka. Higit pa sa iniisip nila. Napaluha si Alona at dahan-dahang tumango. Maraming salamat po, Donya. Hindi ko po alam kung bakit kayo ganito sa akin. Pero salamat. Kailangan ko po ng mga salitang yan. Ngumiti si Isadora. Ngunit sa likod ng ngiting iyon ay may lihim na pangako.
Isang pangakong gagawin ng lahat upang alamin kung totoo ang kanyang hinala. Na ang babaeng ito at si Alona ay baka nga ang matagal niya nang nawawalang anak. At sa gabing iyon, nagsimula ang mas malalim na ugnayan sa pagitan ng dalawang babae. Isa'y ina na matagal nang nagdurusa sa pagkawala at ang isa'y anak na matagal nang naghahanap ng pagmamahal. Kinabukasan, tila walang nangyari sa mansyon ng mga De La Vega. Ang mga ilaw ay muling kumislap, ang mga kasambahay ay abala, at si Doña Beatriz ay nakaupo sa veranda. Umiinom ng kape na parang siya ang reyna ng lahat. Ngunit sa likod ng katahimikan, may isang taong hindi mapakali, si Doña Isadora Vergara. Hindi siya nakatulog buong gabi. Sa bawat pag-idlip niya, muling bumabalik sa kanyang isipan ang mukha ni Alona. Ang mga matang puno ng lungkot, ngunit may ningning na hindi niya maipaliwanag. At higit sa lahat, ang pendant na nakita niya kagabi. Hindi iyon ordinaryong alahas. Iyon ay tanda ng isang anak na matagal niya nang nawawala. Hindi ako pwede magpadala sa elasyon. Bulong niya sa sarili. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Kinaumagahan, tahimik siyang nakipagkita sa kanyang pinagkakatiwalaang investigator, si Arturo, isang veteranong private detective na maraming taon nang naglilingkod sa kanya. Arturo, mahigpit niyang bilin. May babae sa mansyon ng mga De La Vega. Ang pangalan ay Alona. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Kung saan siya ipinanganak, saan siya lumaki, sino ang mga magulang niya, lahat. At gawin mo itong lihim, walang makakaalam. Tumango si Arturo. Maaasahan niyo po ako, Donya. Sa loob ng ilang araw dadaling ko sa inyo ang buong impormasyon. Ngumiti si Isadora. Ngunit sa loob niya ay nagdarasal siya. Panginoon, kung siya nga, ipakita mo sa akin ang katotohanan. Ngunit hindi alam ni Isadora na sa malalaking pader ng mansyon, may mga matang laging nakabantay para kay Doña Beatriz. Isa sa mga katiwala, si Crisanto, ang nakarinig sa pakikipag-usap ni Isadora kay Arturo sa telepono. At gaya ng utos sa kanya, agad niya itong ipinaabot kay Beatriz. Donya, bulong ni Crisanto habang nag-aabot ng kape. Narinig ko po. Si Doña Isadora nag-utos ng investigasyon tungkol kay Alona. Pinahanap niya ang pinagmulan ng babae. Nanlaki ang mga mata ni Beatriz, ngunit agad itong napalitan ng mapanuksong ngiti. Kaya pala ganyan ang tingin niya kagabi. Hinihinala niyang espesyal ang babaeng yon. Huwag siyang mag-alala. Ako mismo magtitiyak na wala siyang makikitang koneksyon. Kinabukasan, lihim na ipinatawag ni Beatriz ang pinsan niyang si Eduardo, isang opisyal na may impluwensya sa civil registry. Eduardo, malamig niyang utos. May kailangan akong pabor. May babaeng nagngangalang Alona Ramirez. Gusto kong siguraduhin mo na kapag may nag-imbestiga tungkol sa kanya, lalabas na wala siyang koneksyon kahit kanino. Gumawa ka ng packing records kung kinakailangan. Gumisi si Eduardo. Kung iyon ang gusto mo, Beatriz, madaling ayusin yan. Sa papeles, magiging ordinaryo lang siya. Isang ulila na walang kaugnayan sa kahit sinong kilalang pamilya. Magaling, sagot ni Beatriz. Hindi ko hahayaang maagaw ng kahit sino ang kapangyarihan ko, lalo na ng babaeng yan. Pagkalipas ng 3 araw, muling bumalik si Arturo kay Isadora, dala ang mga papeles. May dala siyang makapal na folder at ang kanyang mukha ay walang emosyon. Donya, maingat niyang sabi. Narito na po ang resulta ng investigasyon. Mabilis na binuksan ni Isadora ang mga papeles. Isa-isang binasa ang mga dokumento, birth certificate, baptismal record, lumang tala mula sa ampunan. Lahat ng iyon ay nagsasabing si Alona ay isang ulilang bata na iniwan sa kumbento at walang anumang bakas kung sino ang tunay na mga magulang. Ngunit higit na masakit ay nakasulat sa dulo.
No possible relation to Doña Isadora Vergara. Nanlaki ang mga mata ni Isadora. Hindi. Imposible. Umupo siya sa upuan. Nanginginig ang kamay habang hawak ang mga papel. Ang dibdib niya ay parang pinupunit. Sa loob ng maraming taon, umaasa siyang muling makikita ang kanyang anak. At ngayon may nakilala siyang si Alona na tila nagbibigay ng liwanag. Bigla na lang itong pinatay ng malamig na tinta sa dokumento. Donya, mahinahon na sabi ni Arturo. Hindi po natin mapipilit ang katotohanan. Pasensya na po. Tumango si Isadora. Pilit ikinukuble ang sakit. Salamat Arturo. Maaari ka nang umalis. Pagkaalis nito ay bumuhos ang kanyang luha. Ngunit kahit papaano sa kanyang puso, may boses na nagsasabing hindi pa ito ang huling sagot. Bakit ganun ang kutob ko? Bakit parang siya talaga? Hindi pwedeng pagkakamali lang ito. Samantala sa kabilang bahagi naman ng mansyon, tahimik na ngumisi si Doña Beatriz habang pinagmamasdan si Alona na naglilinis ng baso sa kusina. Magpakasaya ka, Alona. Bulong niya sa sarili. Dahil kahit anong gawin ni Isadora, hindi kanya kailanman makikilala. Ikaw ay mananatiling isang ulilang walang halaga. At sa oras na mawalan ka ng saysay kay Ramon, mawawala ka rin sa mundong to. Ang kanyang halakhak ay mahaba ngunit puno ng kasamaan at ang kanyang mga mata naman ay kumikislap sa kasinungalingan na siya mismo ang lumikha. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pa rin matahimik si Isadora. Kahit hawak niya ang mga dokumentong nagsasabing wala silang kaugnayan, ang kanyang puso ay hindi naniniwala. Sa tuwing makikita niya si Alona, lalo na ang pendant na suot nito, lalong lumalakas ang kanyang paniniwala at sa loob niya, lihim siyang nagpasya. Hindi pa ito ang katapusan. Hahanapin ko pa rin ang katotohanan. At kung totoo ang kutob ko, walang makakapigil sa akin. Mabigat ang sumunod na araw para kay Doña Isadora Vergara. Sa bawat oras na nakikita niya si Alona, lalo niyang nararamdaman ang bigat sa kanyang puso. Kahit hawak niya ang mga dokumento na nagsasabing wala silang koneksyon, ay hindi siya mapalagay. Ang bawat titig, bawat galaw ng dalaga, at ang pendant na suot nito ay tila ba sumisigaw ng katotohanan na pilit tinatanggihan ng mga papel. Ngunit higit pa sa kanyang hinala, hindi niya na kayang tiisin ang nakikita niyang pang-aapi. Sa bawat hapagkainan, palaging may bagong paraan si Doña Beatriz upang ipahiya si Alona. Minsan, pinauupo ito sa dulo ng mesa. Minsan, pinagsisilbihan ng mga bisita na parang isa lamang kasambahay. Sa isang okasyon ng pamilya, nang makita niya si Alona na pinagtatawanan muli dahil sa maliit, ay tumayo si Isadora mula sa kanyang upuan. Dahilan upang maputol ang tawanan ng lahat. Ang kanyang malamig na tinig ay nag-echo sa buong silid. Tama na. Natigilan ang lahat. Ang mga pinsan ni Ramon ay nagbulungan at si Ramon mismo ay napatingin kay Isadora, halatang nagulat. Lumapit si Isadora kay Alona na nakatayo sa gilid ng mesa, hawak ang bote at alak at halos mangiyak-ngiyak. Hinawakan niya ito sa balikat at mariing tumingin sa lahat ng naroon. Alam ba ninyo kung gaano kahirap ang pinagdaraanan ng babaeng ito? Araw-araw, sa mismong bahay na ito, tinatrato niyo siyang parang basura. Sa halip na tanggapin ninyo bilang asawa ng anak ninyo, ginagawa niyo siya ng kahihiyan sa bawat pagkakataon. Tahimik ang lahat. Ang bigat ng mga salita ni Isadora ay parang pako na tumutusok sa kanilang konsensya. Ngunit mabilis na tumayo si Doña Beatriz. Malamig ang tingin at puno ng galit. Isadora, tigilan mo na yan. Huwag ka nang makialam sa pamamahay ko. Kung paano ko dinidisiplina ang manugang ko, iyan ay karapatan ko bilang ina ng anak niya. Disiplina ba ang tawag mo riyan? Mariing tugon ni Isadora. Kung disiplina ang tawag mo riyan, sa pagpapakain sa kanya sa plato ng aso,
sa pagpapahiya sa kanya sa harap ng lahat at sa pagturing na parang alipin. Kung ganon, isa itong kalupitan na hindi ko palalampasin. Ngumisi si Beatrice, isang ngising puno ng pananakot. At kung ipilit mong makialam, Isadora, ano sa palagay mo mangyayari sa ating negosyo? Tandaan mo, ang mga kumpanya natin ay magkakaugnay. Kapag pinahiya mo ako sa harap ng lipunan, ako mismong puputol ng lahat ng ugnayan natin. Wala kang makukuha sa akin. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Beatrice. Ang kanilang negosyo, ang pinagsamahan ng dalawang matandang pamilya, ay matagal ng pundasyon ng kanilang kayamanan. Kung masisira iyon, malaki ang mawawala. Ngunit hindi natinag si Isadora. Kung iyon ang kapalit ng pagtindig para sa tama, handa akong tanggapin. Huwag mong isipin na matatakot ako sa banta mo, Beatrice. Ngunit lumapit si Beatrice at halos magkadikit na ang kanilang mga muka. Makinig ka, Isadora. Wala kang karapatan na diktahan ako kung paano ko ituturing si Alona. Wala kang karapatan dahil hindi mo siya kaano-ano. Isa lang siyang babae na nakisawsaw sa pamilya ko. Kung iniisip mong may espesyal siyang kaugnayan sa'yo, kalimutan mo na. Wala kang ebidensya. At kahit anong gawin mo, sisiguraduhin kong mawawasak siya bago mo pa makumpirma ang kahit anong hinala mo. Habang nagbabangayan ng dalawang matriarka, nakatayo lamang si Alona. Nanginginig, ramdam niya ang bawat salitang binitiwan ng kanyang biyanan at sa bawat isa ay parang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Wala kang halaga, wala kang karapatan, wala kang pinagmulan. Paulit-ulit sa kanyang isipan. Ngunit sa kabilang banda, narinig din niya ang tinig ni Isadora. Matatag at buo na parang nagsasabing hindi siya nag-iisa. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Alona ng kakaibang lakas. Hindi mula sa kanyang asawa, hindi mula sa kanyang pamilya, kundi mula sa isang estrangherang tila may nakikitang halaga sa kanya. Beatrice, mariin ang boses ni Isadora. Pwede mong ipagsigawan na wala akong karapatan. Pero tandaan mo ito. Darating ang araw na hindi mo maitatagong katotohanan. Hindi mo kayang kontrolin ang lahat ng tao, kahit gaano ka pang kayaman. Ngumisi si Beatrice, malamig at mapanuksong ngiti. Tingnan natin, Isadora. Tingnan natin kung hanggang saan aabot ang tapang mo. Dahil sa labanang ito, ako ang may hawak ng lahat. Tumigil ang pagtatalo, ngunit naiwan ng bigat sa buong silid. Ang mga bisita ay tahimik na nagsiuwi. Hindi alam kung paanong tatanggapin ang nasaksihan. Si Ramon ay nananatiling nakayuko, walang masabi, at si Alona ay tahimik na lumisan patungo sa kanilang silid. Ngunit sa puso ni Isadora, lalo lamang tumibay ang kanyang paninindigan. Kung hindi siyang anak ko, bakit ganon ang nararamdaman ko? At kung siya nga, hindi ko hahayaan na patuloy siyang yurakan ni Beatrice. Makalipas ang ilang araw mula sa matinding sagutan ni na Doña Isadora Vergara at Doña Beatrice de la Vega, mas dumilim ang sitwasyon ni Alona sa loob ng mansyon. Para bang lalo siyang ginantihan ng kanyang biyanan. Ipinapakita na wala siyang ibang kapangyarihan kundi ang diktahan ng buhay ng kanyang manugang. Isang gabi sa hapagkainan, hindi pinagsilbahan si Alona ng pagkain. Habang ang lahat ay kumakain ng masasarap na potahe, siya ay walang laman ng pinggan. Pinagmamasdan niya ang mga kasambahay na halatang nahihirapan, ngunit natatakot na maglagay ng kahit kaunting kanin sa kanyang plato. Bakit ka nakaupo dyan? Malamig na tanong ni Beatrice. Kung hindi ka kikilos, wala kang makakain. Dito, Alona, hindi ka prinsesa. Isa kang pasanin. Pinilit ni Alona na ngumiti. Kahit ramdam niyang nanlalamig na ang kanyang sikmura, tumingin siya kay Ramon, umaasang magsasalita ito. Ngunit gaya ng dati, nanatili itong tahimik, nakayuko at tila walang lakas ng loob na kumontra. Kaya ko to.
Bulong niya sa sarili. Hindi ako pwedeng sumuko. Kinabukasan, habang naglilinis siya ng silid, biglang pumasok si Beatrice kasama ang dalawang katiwala. May hawak itong isang susi at malamig ang titig. Simula ngayon, anito, dito ka natitira. Ipinakita niya ang isang maliit na silid na pinakalikod ng mansyon. Isang kwarto na dating imbakan ng mga gamit. Makitid, madilim, at amoy lumang kahoy ang paligid. May isang maliit na bintana lang na halos hindi mapasukan ng hangin. Mama, halos lumuhod si Alona. Maawa po kayo, hindi ko po kaya rito. Tumahimik ka, singhal ng Donya. Wala kang karapatang magsalita. Sa totoo lang masyadong maganda tong silid na to para sa'yo eh. Kung hindi lang dahil kay Ramon, matagal na kitang pinaalis dito. At bago pa siyang makapagsalitang muli, isinara ni Beatrice ang pinto at ikinandado ito mula sa labas. Naiwan si Alona na nag-iisa, nakaupo sa malamig na sahig, at doon tuluyang bumagsak ang kanyang luha. Kinabukasan pinakawalan din siya para makapagsilbing muli sa hapag. Ngunit hindi pa man lumilipas ang ilang oras, may bago na namang paratang. Nasaan ang singsing ko? Sigaw ni Beatrice sa harap ng lahat. Hawak niya ang kahong walang laman. Isa itong mamahaling alahas na hindi pwedeng mawala. At alam kong ikaw ang kumuha, Alona. Nanlaki ang mga mata ni Alona. Mama, hindi ko po kinukuha. Hindi ko po gagawin yan. Ngunit nagsimulang magbulungan ang mga pinsan ni Ramon. Sabi ko na nga ba, hindi mapagkakatiwalaan yan. Una, walang breeding. Ngayon, magnanakaw pa. Hindi po totoo yan. Halos sumisigaw na si Alona. Nanginginig ang boses, ngunit walang nakinig. Si Ramon tahimik lang na nakaupo. Halatang naguguluhan. Tumayo siya. Halatang nag-iipon ng lakas ng loob. Mama, baka naman may ibang kumuha. Ramon, singhal lang Donya at mariin ang tinig na puno ng otoridad. Huwag mong ipagtatanggol ang babaeng to. Ang bawat pagkakamali niya ay kahihiyan para sa ating pamilya. Kung ipipilit mo pa, mas mabuting lumabas ka na rin sa bahay kong ito. Natahimik si Ramon, muling bumagsak ang kanyang balikat at naupo siya nang walang imik. Sa mga sumunod na araw, lalong naging mabigat ang buhay ni Alona. Hindi siya pinansin ng mga kasambahay dahil natakot silang madamay. Kapag nagkamali siya kahit kaunti, malakas na sigaw at pangiinsulto ang kapalit. Sa bawat hapagkainan, ramdam niyang wala siyang puwang sa pamilya. Isang gabi, habang nakaupo siya sa loob ng madilim at maliit na kwarto, hawak-hawak ang pendant na iniwan sa kanya mula pagkabata, hindi niya na napigilan ang pag-iyak. Bakit, Panginoon? Bulong niya. Bakit ako? Ano bang kasalanan ko para danasin lahat ng to? Mahal ko lang naman si Ramon. Gusto ko lang naman na magkaroon ng pamilya. Ngunit kahit na ganoon, sa kaibuturan ng kanyang puso, may mumunting lakas na nagbubulong. Magtiis ka. May darating na araw na lalabas din ang katotohanan. Samantala, si Ramon ay hindi matahimik. Gusto niyang ipaglaban ang asawa. Ngunit sa tuwing makikita niya ang malamig na titig ng kanyang ina, nawawalan siya ng tapang. Para siyang batang takot na takot sa parusa. Kahit alam niya ang kanyang katahimikan, ay unti-unting pumapatay kay Alona. Isang gabi habang pinagmamasan niya natutuloy si Alona sa maliit na kama sa kanilang kwarto, hindi niya maiwasang mapaiyak. Patawarin mo ako, mahal. Duwag ako. Pero sana balang araw, makahanap ako ng lakas para ipaglaban ka. Madilim ang paligid ng gabing iyon. Ang buong mansyon ng mga De La Vega ay tahimik na. Maliban sa mga ilaw ng hardin at mga bantay na nagroronda, si Alona ay nakaupo sa maliit na hardin sa likod, hawak ang kanyang pendant at nakatingin sa buwan. Matapos ang sunod-sunod na araw ng pagpapahiya, gutom at pagkakakulong,
Tila ba wala na siyang lakas para ipagpatuloy pa ang laban. Kung hindi dahil kay Ramon, bulong niya, baka matagal ko nang iniwan ang bahay na to. Ngunit kahit si Ramon, tila ba unti-unti nang nawawala ang lakas ng loob na ipagtanggol siya. Isang itim na kotse ang dahan-dahang pumasok sa gilid ng bakuran. Bumukas ang bintana at mula rito ay lumabas ang malamig ngunit mariing tinig. Alona, nagulat si Alona at napalingon. Si Doña Isadora Vergara iyon. Naka-dark shades pa ito kahit gabi. Nakasuot ng eleganteng coat at halatang hindi basta nagpunta para makipag-usap lang. Sumama ka sa akin. Huwag kang matakot. Hindi ko hahayaang masaktan ka pa. Nagdalawang isip pa si Alona. Doña, baka magalit pa si Mama. Hindi niya kailanman malalaman. Kung hindi ka magsasalita, huwag mo nang sayangin ang oras mo dito. Pumunta ka na sa akin. Ligtas ka sa bahay ko. Sa unang pagkakataon, naglakas loob si Alona. Tumakbo siya papunta sa sasakyan at mabilis niyang isinakay si Isadora. Isinara agad ang pintuan at pinaandar ang kotse palayo sa mansyon. Habang bumabaybay sila sa kalsadang madilim, hindi naman mapigilan ni Alona ang umiyak. Doña, bakit niyo po ginawa to para sa akin? Tinitigan siya ni Isadora, malalim at puno ng bigat. Dahil hindi ko kayang tiisin araw-araw na nakikita kitang minamaliit. At higit pa riyan, dahil pakiramdam ko, hindi aksidente ang lahat ng ito. Tingin ko'y may kaugnayan tayo, Alona. At gusto kong malaman ang buong katotohanan. Pagsapit nila sa malaking mansyon ni Isadora, sinalubong sila ng mga kasambahay. Agad silang inutusan ng Donya na bigyan si Alona ng mainit na pagkain at malinis na kwarto. Sa unang pagkakataon, mula nang ikasal siya kay Ramon, nakahiga si Ramon sa isang malambot at marangal na higaan at kumain ng pagkain nang hindi natatakot sa mga matang mapanghusga. Habang kumakain siya, hindi niya mapigilang maluha. Donya, sobra pong utang na loob ko sa inyo. Ngumiti si Isadora, ngunit sa kanyang loob, alam niyang hindi lang awang nagtutulak sa kanya. Ito'y mas malalim pa. Isang pakiramdam ng ugnayan na hindi niya kayang ipaliwanag. Kinabukasan, maaga pa lang ay nakipagkita na si Isadora kay Arturo, ang kanyang investigator. Arturo, hindi ako kontento sa mga dokumentong nakuha mo. Masyadong malinis, masyadong perpekto. Gusto kong ulitin ang lahat ng pagsisiyasat. Pero sa pagkakataong ito, tahimik mong gawin at walang kahit sino makakaalam. At higit sa lahat, tumigil siya saka nagpakawala ng malalim na hinga. Gusto ko magkaroon ng DNA test. Ngayon din. Nanlaki ang mga mata ni Arturo. Donya, ibig sabihin po ba? Dalhin mo ang sample ni Alona. Ako na mismo ang magbibigay ng sample ko. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang katotohanan. Lumipas ang ilang araw na puno ng kaba at paghihintay. Habang nananatili si Alona sa kanyang bahay, unti-unti niya nakilala si Isadora. Ang Donya sa likod ng malamig na anyo ay may pusong malambot at puno ng pag-aaruga. Lagi itong nagtatanong tungkol sa kanyang nakaraan. Sa bawat sagot ni Alona, lalo itong tumitigil sa pag-iisip na may koneksyon nga sila. At dumating ang araw na hinihintay. Dumating si Arturo dala ang sobre. Kinabahan si Isadora habang dahan-dahan naman itong binubuksan. Nakasulat sa unang pahina, DNA match 99.9%. Natulala si Isadora. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Hindi siya makapagsalita. Sa wakas, matapos ang maraming taon ng paghahanap, ang kanyang anak ay nasa harap na niya. Dahan-dahang lumapit si Isadora kay Alona. Nanginginig ang mga kamay. Alona. Nagulat si Alona sa itsura ng Donya. Hindi na ito ang malamig na babaeng nakilala niya, kundi isang inang puno ng emosyon.
Ano po, Donya? Huminga ng malalim si Isadora bago tuluyang napaiyak. Ikaw. Ikaw ang anak ko. Ikaw ang matagal ko nang hinahanap. Hindi na ako magdududa. Totoo ito. Napatulala naman si Alona. Hindi siya makapaniwala. Ako po? Anak ninyo? Tumango si Isadora at mahigpit siyang niyakap. Pareho silang humagulgol at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Alona kung paano ang may ina. Isang yakap na matagal niya nang hinahanap. Isang pagmamahal na matagal niyang pinangarap. Matapos ang lahat, humarap si Isadora sa bintana ng kanyang mansyon at mahigpit na binitawan ang pangako. Hindi na kita papabayaan, Alona. Kahit anong mangyari, hindi ka na muling madudurog sa harap ng iba. Sa oras na dumating ang tamang panahon, ipapakita ko sa lahat kung sino kang talaga. Ang anak ko, ang tagapagmana ng lahat ng aking pinaghirapan. At sa kanyang mga mata, kumislap ang galit laban kay Doña Beatriz. Ang babaeng pumipigil sa kanilang pagkikita at ang babaeng sisira ng lahat kung hindi siya mauuna. Isang linggo matapos matuklasan ang katotohanan, lihim na inihanda ni Doña Isadora Vergara ang pagbabalik ni Alona sa mansyon ng mga De La Vega. Hindi na siya nag-atubili. Panahon na upang ipakita sa buong lipunan kung sino ang dalagang minsang inape at pinahiya. Ang pagkakataon ay dumating sa isang ingranding pagtitipon na ipinatawag ni Doña Beatriz. Isang gala para sa kanilang mga business partners, mga politiko at mga kilalang personalidad sa syudad. Nakasuot ng mamahaling gown si Beatriz, puno ng kumpiyansa. Hindi alam na ang gabi ay magiging bangungot sa kanya. Ang bulwagan ng mansyon ay puno ng mga ilaw at musika. May mga waiter na naglalakad. Dalang mga baso ng mga champagne. Ang mga bisita ay nakasuot ng formal. Nag-uusap tungkol sa negosyo at kapangyarihan. Sa gitna ng lahat ay si Beatriz, abala sa pangungumusta at pagpapakita ng kaniyang kayamanan. Magandang gabi, Donya. Bati ng isang senador. Napakaganda ninyo ngayong gabi. Sabi naman ng isa pang bisita. Ngumiti si Beatriz, puno ng kayabangan. Wala na makakagambala sa akin. Si Alona? Wala na siya. Siguradong hindi na makakabalik pa. Ngunit ang hindi niya alam, sa mismong gabi ng kanyang selebrasyon, may darating na pagbabagong hindi niya kayang pigilan. Habang patuloy ang kasiyahan, isang marangyang kotse ang huminto sa harap ng mansyon. Bumukas ang pinto at mula rito ay bumaba si Doña Isadora, nakasuot ng isang eleganteng damit na kulay ginto. Kumikislap sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ngunit ang mas nakakabighani ay ang babaeng kasama niya. Si Alona, nakaayos na parang reyna. Nakasuot ng gown na gawa sa pinong seda. Ang kanyang buhok ay inayos ng maayos. At ang pendant na minsang tinago lamang, ngayon ay kumikislap bilang tanda ng kanyang bagong katauhan. Ang kanyang mga mata na dati puno ng lungkot, ngayon ay naglalagablab ng tapang at dignidad. Pagbukas pa lang ng pinto na pahinto ang mga bantay at mga waiter. Isa-isa ring lumingon ang mga bisita. Ang ingay ng bulwagan ay biglang naputol. Napalitan ng katahimikan at bulungan. Sino siya? Tanong ng isang bisita. Hindi ba't siya yung asawa ni Ramon? Bulong ng isa pa. Akala ko ba'y simpleng babae lang siya? Pero ngayon, dumiretso si Isadora at Alona papasok sa bulwagan. Sa bawat hakbang nila, ramdam ang bigat ng presensya. Parang naglalakad silang mag-ina sa isang entablado ng kapangyarihan. Ang mga bisita ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. At nang sa wakas ay makita ni Beatriz ang eksena, nanlaki ang kanyang mga mata. Halos mabitawan niya ang hawak na baso ng alak. Hindi. Imposible. Bulong niya sa sarili. Ngunit totoo. Ang babaeng minsan niyang pinakain sa plato ng aso, ang babaeng ipinakulong niya sa maliit na silid, ngayon ay nakatayo na sa gitna ng kanyang ingranding okasyon
mas marangal pa sa sino man. Magkaharap na si Beatrice at Isadora. Matalim ang tingin ni Isadora. Malamig ngunit may apoy ng paghihigante. Hawak niya ang kamay ni Alona. Parang sinasabi sa lahat, hindi na ninyo siya kayang yurakan. Magandang gabi, Beatrice. Mariing sabi ni Isadora. Napakaganda ng iyong pagtitipon. Ngunit marahil ay mas gaganda pa ito kung makikilala ng lahat ang babaeng ito. Si Alona. Napatitig si Beatrice kay Alona para siyang tinusok ng libo-libong karayom sa loob. Ang alaala ng kanyang mga pang-aapi ay bumalik. Ang pagpapakain sa plato ng aso, ang pang-iinsulto sa hapag, ang pagbintang ng pagnanakaw. Lahat ng iyon biglang bumalik sa kanya at ngayon unti-unting bumabalikwas laban sa kanya. Siya ba talaga yung pinapahiya ni Beatrice? Ako mismo ang nakasaksi. Oo, siya ngayon. Pero tingnan mo na siya ngayon. Parang ibang-iba na. Ang ganda niya at napakarangal niyang tingnan. Si Ramon na nasa isang sulok lamang ay nanlaki ang mga mata. Para siyang hindi makapaniwala. Ang asawang dati walang kalaban-laban, ngayon ay nakatayo ng matikas. Hawak-hawak ang kamay ng pinaka-maimpluwensyang babae sa syudad. Lumapit si Alona sa gitna, maraang huminga ng malalim at tumingin sa mga bisita. Kahit walang sinasabi, sapat na ang kanyang presensya upang buguhin ang ihip ng hangin. Mula sa pagiging alipin, ngayon isa siyang babaeng hindi matitinag. Samantala si Beatrice ay hindi malaman kung saan lulugar. Ramdam niya ang malamig na pawis sa kanyang noo at ang mga bisita ay nagsisimula ng tingnan siya ng may pagdududa. Paano? Paanong nangyari ito? Bulong niya. Nanginginig ang labi. Ngumiti si Isadora. Malamig at puno ng pahiwatig. Ang tadhana, Beatrice. Hindi mo ito matatakasan. At sa gabing iyon, nagsimula ang pagbabalik ng dangal ni Alona. Hindi pa niya binubunyag ang buong katotohanan, ngunit sapat na ang kanyang muling paglitaw upang ipakita sa lahat ang babaeng inapi at inalipusta ay hindi na muling magpapalugmok. At para kay Beatrice, ito na ang simula ng kanyang pagkabuwal. Nagumpisa na ang bulungan sa loob ng malawak na bulwagan ng mga De La Vega. Hindi pa man nagsisimula ang talumpati ni Doña Isadora, ramdam na ng lahat ang kakaibang tensyon. Si Alona, marangal ang tindig, nakatayo sa tabi niya. Tila ba isang reyna sa sariling karapatan. Ang mga mata ng mga bisita ay puno ng pagtataka at pananabik. Samantalang si Doña Beatrice ay halos hindi mapakali sa kinatatayuan. Pakiramdam niya ay unti-unting nawawala ang kontrol sa sitwasyon. At ang mga tingin ng mga bisita ay hindi na humahanga sa kanya, kundi nag-uusig. Umangat ang tingin ni Isadora, malamig ngunit malakas, dahilan upang tumigil ang lahat ng usapan. Mga ginagalang kong bisita, panimula niya. Narito tayo ngayong gabi, hindi lamang para ipagdiwang ang negosyo at tagumpay, kundi para malaman ninyo ang isang katotohanan na itinago sa loob ng napakaraming taon. Lahat ay natahimik. Ang ilan ay napatingin kay Beatrice, ang iba ay nakatuon at ang mga mata ay kay Alona. Itinaas ni Isadora ang kamay ni Alona, hawak ito ng mahigpit. Ang babaeng ito, ang matagal ninyong tinuturing na wala, ang paulit-ulit ninyong pinapahiya, ay hindi ordinaryong babae. Siya ay dugo at laman ko. Siya ay ang matagal ko nang nawawalang anak. Parang bombang sumabog sa loob ng bulwagan. Anak? Anak niya? Sigaw ng isang bisita. Hindi maaari. Bulong ng isa. Siya palang tagapagmana ng Vergara Empire. Nagulat naman si Ramon. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Si Alona, anak ni Doña Isadora. Ngunit ang pinaka nakataranta kay Beatrice. Nanlaki ang kanyang mga mata at halos mawala ng hinanga. Isadora, anong pinagsasasabi mo? Diretsong tumingin si Isadora kay Beatrice. Malamig ang kanyang mga mata. Beatrice, ilang taon mo nang pinahihirapan si Alona?
Ginawa mo siyang alipin sa sariling tahanan ng inyong anak. Pinakain mo siya sa plato ng aso. Ikinulong sa isang silid na hindi karapat-dapat tirahan ng kahit sino. At pinaratangan ng kasalanang hindi naman niya ginawa. Lahat ng iyon nasaksihan ko. Nanahimik ang lahat. Ang mga bisitang dati panig kay Beatrice ay biglang nagbago ng tingin. Ang mga mata nila ay puno na ngayon ng pagdududa at paghusga. At ngayon, dagdag pa ni Isadora, sa harap ng lahat ng mga naririto, ilalantad ko ang katotohanan. Si Alona ay hindi lamang asawa ng anak mong si Ramon. Siya ang aking anak, ang tunay kong dugo. At siya ang magiging tagapagmana ng lahat ng aking kayamanan at imperyo. Para bang gumuho ang mundo ni Beatrice, ang lakas ng kanyang loob ay unti-unting natunaw. Ang mga bisitang dati yumuyuko sa kanya, ngayon ay nagbubulong-bulungan. Paano nagawa ni Beatrice yun kay Alona? Hindi ko akalaing ganitong ugali niya. Kaya pala ganun ang trato niya, dahil alam niyang may tinatago siya. Napatingin siya kay Ramon na tila wala ring masabi. Ang anak na dati lagi niyang kontrolado, ngayon ay mukhang hindi alam kung sino ang papanigan. Mama, mahina't nanginginig na wika ni Ramon. Paano mong nagawa to kay Alona? Hindi totoo lahat ng to. Lahat ng yan ay kasinungalingan. Pilit na sigaw ni Beatrice ngunit halatang walang naniniwala. Lumapit si Isadora kay Beatrice. Hindi tinanggal ang matalim na tingin. Ang lahat ng insultong binata mo kay Alona, ngayon ay ibabalik sa iyo ng tadhana. Ang babaeng minaliit mo ay higit pa pala sa lahat ng inaakala mo. At ikaw ang tunay na kahihiyan ng pamilyang ito. Tumulong luha ni Alona, hindi dahil sa sakit kundi sa wakas ay dahil sa pag-angat. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya na ang lahat ng pasakit ay nagkaroon ng kabuluhan. Dahil ngayon, nakatayo siyang marangal, hawak-hawak ang kanyang ina, at nakikita ng lahat ang kanyang tunay na halaga. Isa-isang lumapit ang mga bisita, nakikipagkamay kay Alona at kay Isadora. Donya, napakaganda ng pagbabalik ng inyong anak. Alona, karapat-dapat kang irespeto. Isa kang inspirasyon. At sa bawat papuri, lalo pang nalulugmok si Beatrice sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang dating mataas na tinig ay napapalitan ng katahimikan at pagkabigo. Humarap si Isadora sa lahat ng naroon. Mula sa araw na ito, tandaan ninyo, ang aking anak na si Alona ang tatayo bilang bagong mukha ng Vergara Empire. Wala na makakaapekto sa kanya. Dahil ako mismo ang kaniyang tagapagtanggol. Muling nagpalakpakan ng mga bisita at sa gitna ng palakpakan, nakatayo si Alona. Marangal at puno ng dignidad. Samantalang si Beatrice ay nakaupo sa gilid. Walang ibang maramdaman kundi ang pait ng kaniyang pagkatalo. Isang pagkatalo na siya mismo ang nag-ukit. Pagkatapos ng pagbubunyag ni Doña Isadora Vergara sa engranding pagtitipon, bumalot ang katahimikan sa buong bulwagan. Ang lahat ng bisita ay hindi makapaniwala sa natuklasan. Ang babaeng kanilang pinagtatawanan at minamaliit ay siya palang tunay na anak ng pinakamakapangyarihang babae sa syudad. Ngunit higit pa roon, may mas mabigat pang lihim na mabubunyag. Isang abogado na matagal ng kaibigan ng pamilya Vergara ang tumindig. Doña Isadora, kung gayon, paano nawala ang inyong anak noon? At paano siya napunta sa pamilyang ito? Nagsimulang magbulungan ng mga bisita. Paano nga ba siya nawalay? Bakit ngayon ang lumabas ang katotohanan? May kinalaman kaya si Beatrice dito? Ang mga matang dati puno ng paghanga kay Beatrice, ngayon ay puno ng pagdududa at tanong. Huminga ng malalim si Isadora at nagsalita. Matagal ko nang hinahanap ang aking anak. Nawala siya sa akin sa isang trahedya. Isang gabing puno ng kaguluhan at kasinungalingan. Sa loob ng maraming taon naniwala akong nawala na siya sa mundo.
Ngunit may palatandaan akong hindi kayang baliwalain. At sa pag-iimbestiga, lumabas ang masakit na katotohanan. Huminto siya sandali at saka matalim na tumingin kay Beatrice. Na ang lahat ng ito ay may kinalaman sa iyo, Beatrice. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Si Beatrice na nakaupo sa mataas na upuan ay napatingin sa paligid. Ako? Isadora, anong pinagsasasabi mo? Diretsong lumapit si Isadora. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang anak ko. Ikaw ang nag-utos na alisin siya sa aking piling. Dahil sa inggit. Dahil sa kasakiman. Dahil gusto mong ikaw at ang pamilya mo lamang ang may hawak ng lahat ng kayamanan at kapangyarihan. Hindi totoo yan. Pilit na sigaw ni Beatrice. Ngunit isa-isang nagsilabasa ng mga ebidensya. Si Arturo, ang investigator ni Isadora, ay pumasok, dalang ilang dokumento at lumang sulat. Ipinakita niya ito sa mga bisita. Mga ginagalang na panauhin. Panimula niya. Narito ang mga tala na nagpapatunay na si Doña Beatriz mismo ang nag-ayos ng pagkawala ng anak ni Doña Isadora. Sa mga papeles, may mga lagda ng kanyang pinsan na si Eduardo na tumulong magtago ng record. May mga saksi mula sa kumbento na nagsasabing may babae raw na nagdala ng sanggol isang gabi. At ang paglalarawan ay tugma kay Beatrice. Parang tinamaan ng kidlat si Beatrice. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Nanginginig niya ang sabi. Ngunit may lumapit na matandang madre na inimbitahan ni Isadora. Ako mismo nakakita. Uwi ka nito. Isang gabi, iniwan sa aming kumbento ang isang sanggol. Ang babaeng nagdala, nakatakip man ng mukha ay kilala kong siya'y si Beatrice. Nag-alsa ang bulwagan. Anong klase ng ina to? Sigaw ng isa. Wala siyang awa. Sabi ng isa pa. Para lang sa kayamanan, nagawa niyang paghiwalayin ng mag-ina. Si Ramon ay napatayo. Nanginginig ang boses. Mama, totoo ba to? Ikaw ang dahilan kung bakit nawala si Alona kay Doña Isadora? Ikaw ang dahilan ng lahat ng paghihirap niya? Hindi naman makasagot si Beatrice. Tumulo ang kanyang pawis at luha habang nakikita niya ang isa-isang lumalayo sa kanya ang mga taong dati lumalapit. Lumapit si Isadora kay Beatrice. Mariing tinig ang pinakawalan. Ang lahat ng insultong binato mo kay Alona ay dahil sa sarili mong kasakiman. Ginawa mong alipin ang anak ko para lang manatili kang makapangyarihan. Ngunit ngayong gabi, ang lahat ng iyon ay magtatapos. Hindi ka na muling kikalalanin ng lipunan. At ang pangalan ng De La Vega na pinagmamalaki mo ay mansyado na. Nag-iyakan ng mga bisita at ang ilan ay tumalikod na sa Donya. Ang mga business partners ay nag-alisan, nagbabaling ng suporta kay Isadora at kay Alona. Mama, muling wika ni Ramon na nanginginig. Paano mo nagawa ito? Paano mo nagawa sa akin? Sa amin? Ginawa mong kasangkapan ng asawa ko. Ang sarili mong manugang. Para lang mapanatili ang pride mo. Ngunit wala nang lumabas sa bibig ni Beatrice. Ang kanyang tinig ay nawala at ang kanyang katawan ay unti-unting napaupo. Tila ba tuluyang bumagsak sa bigat ng katotohanan. Sa harap ng lahat tumindig si Isadora at iniakma ang kamay kay Alona. Ito ang anak ko. Ito ang bagong mukha ng aking pamilya. At wala ng lugar ang mga kagaya ni Beatrice sa lipunang ito. Nagpalakpakan ng mga bisita, sumang-ayon sa kanyang sinabi. Ang mga kamera ng press ay nagsimula ng kumuha ng larawan at kinabukasan, ang pangalan ni Beatrice ay magiging laman ng lahat ng pahayagan. Hindi bilang isang matriarka ng kapangyarihan, kundi bilang isang huwaran ng kasakiman at pagkasira. At doon, sa harap ng lahat, bumagsak ang reyna ng mga De La Vega. Hindi dahil sa kahirapan, kundi dahil sa sariling kasamaan na siya ring bumalik sa kanya.
Ang buong bulwaga ng mga De la Vega ay nananatiling tahimik matapos ang pagbagsak ni Doña Beatriz. Sa isang iglap, ang matriarkang kinatatakutan ng lahat ay naging larawan ng pagkasira. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang figura ang marangal na nakatindig. Si Alona, na ngayon nakatitig sa mga bisita. Hawak-hawak ang kamay ng kanyang ina, si Doña Isadora Vergara. Mga ginagalang kong bisita, panimula ni Isadora. Mula sa araw na to, ang aking anak na si Alona ang kikilalanin hindi lamang bilang asawa ni Ramon, kundi bilang aking tagapagmana. Siya ang magiging bagong mukha ng Vergara Empire. Nagpalakpakan ng ilan sa mga bisita at kahit ang mga dati nagdududa ay napalitan ng paghanga sa dalagang minsan ay kanilang tinuring na wala. Ngunit si Alona sa halip na malunod sa papuri ay nanatiling mapayapa. Hindi niya hinayaang matabunan ng galit o paghihigante ang kanyang puso. Sa halip, ang kanyang isip ay puno ng pasasalamat at determinasyon. Huminga siya ng malalim at marahang lumapit sa gitna. Ang kanyang boses, bagamat mahina sa simula ay naging malinaw at matatag. Hindi ko po inakalang darating ang araw na ito. Matagal po akong itinuring na wala. Isang ulila. Isang manugang na walang halaga. Isang babae na dapat alipustahin. Ngunit ngayong gabi, narito ako sa harap ninyo. Hindi bilang biktima, kundi bilang patunay na kahit gaanong kabigat ang pang-aapi, may Diyos na magbabalik ng hustisya. Nag-umpisa na namang magbulungan ng mga bisita. Ngunit ngayon, ang mga bulungan ay may halong respeto at paghanga. Ngunit nais ko ring sabihin, patuloy pa ni Alona, na hindi ko gagamitin ang pagkakataong ito para maghigante. Ang mga sugat na natamo ko ay hindi ko hahayaang gawing sandata laban sa iba. Sa halip, gagamitin ko ang aking posisyon upang tumulong sa mga kagaya kong minsang walang tinig, walang lakas, at walang tahanan. Habang nagsasalita, bumalik sa alaala niya ang lahat ng pinagdaanan. Ang pag-upo sa dulong bahagi ng mesa, ang pagkain sa plato ng aso, ang pagkakakulong sa maliit na silid, at ang pagbibintang na ninakaw niya ang alahas. Lahat ng iyon ay parang sugat na sariwa pa rin sa kanyang puso. Ngunit kasabay ng sakit, naroon din ang alaala ng kanyang pagtitiis at paninindigan. At higit sa lahat, ang pagmamahal ng kanyang ina na muling dumating sa kanyang buhay. Lumapit ang isa sa mga kilalang negosyante. Alona, ikaw ay isang inspirasyon. Kung paano mong hinarap ang lahat ng pang-aapi at ngayon ay nakatayo ka ng marangal, iyon ay kwento na dapat pamarisan. Sumunod ang isang politiko. Ang lipunan ay nangangailangan ng kagaya mong may puso. Hindi lamang mayaman. Ang bagong henerasyon ng mga Vergara ay may bagong mukha. Si Alona ay ngumiti ng mapait, ngunit magalang. Salamat po. Ngunit tandaan ninyo, hindi kayamanan ng sukatan ng dangal, kundi kung paano tayo marunong magmahal at magpatawad. Samantala, si Beatriz ay nakaupo pa rin sa gilid. Halos walang kulay ang mukha. Habang pinakikinggan ang bawat salita ni Alona, lalo siyang natigatig. Paano nangyari ito? Paano siya nakabangon? Ako na naghari sa kanya, ngayon ay wala ng saysay. Ngunit hindi na siya pinansin ng mga tao. Sa unang pagkakataon, siya ang naging anino sa loob ng kanyang sariling tahanan. Pagkatapos ng okasyon, habang papalabas ng mga bisita, lumapit si Isadora kay Alona. Anak, mula ngayon, ikaw nang susunod sa akin. Lahat ng meron ako ay magiging iyo. Ngumiti si Alona, ngunit dahan-dahang umiling. Mama, hindi ko po ito gagamitin para ipaghiganti ang sarili ko. Gagamitin ko po ito para sa tama. Para sa mga batang tulad ko noon na walang magulang at walang tahanan.
para sa mga inaping kagaya ko. Mahigpit siyang niyakap ni Isadora. Iyan ang dahilan kung bakit nararapat sa'yo ang lahat ng ito, anak. Sa gabing iyon, sa kabila ng lahat ng sugat at alaala ng pang-aapi, pinili ni Alona na magbangon ng may dignidad. Hindi niya hinayaang lamunin ng galit ang kanyang puso. Sa halip, siya'y nagpasya na maging liwanag sa madilim na mundo ng kapangyarihan at kasakiman. At habang nakatayo siya sa harap ng malaking bintana ng mansyon, tanaw ang mga bituin, mahigpit niyang hawak ang pendant ng kanyang leeg. Ito ang simula ng bagong ako. Hindi na muli ako magiging alipin ng kahapon. Tahimik ang gabi matapos ang malaking pagbubunyag. Ang mga bisita ay nagsiuwi na, dalang mainit na balita tungkol sa pagbagsak ni Doña Beatriz at sa muling pagkakilala kay Alona bilang anak ni Doña Isadora Vergara. Ngunit sa loob ng mansyon, may isa pang mahalagang pagtatapos na kailangang mangyari. Ang pagtatapos ng isang relasyon na minsang minahal ng dalawa, ngunit hindi kinaya ng panahon at pangyayari. Sa kanilang silid, nakaupo si Ramon sa gilid ng kama. Hawak ang ulo na tila ba may mabigat na pasan. Sa harap niya ay nakatayo si Alona, marangal at payapa, ngunit may bakas pa rin ng lungkot sa kanyang mga mata. Alona, mahinang boses ni Ramon. Patawarin mo ako. Alam kong wala akong nagawa para ipagtanggol ka. Alam kong hinayaan kitang magdusa sa kamay ni Mama. Pero mahal na mahal kita. At hindi nagbago iyon. Huminga ng malalim si Alona. Ramon, alam kong mahal mo ako. Ramdam ko naman yon. Pero sa lahat ng pagkakataong kailangan kita, hindi ka nagsalita. Hindi mo ako pinaglaban. Nanginginig ang boses ni Alona habang nagpatuloy. Andun ka sa tabi ko nang pinakain ako sa plato ng aso. Andun ka nang ikunulong ako sa maliit na silid. Nang pinagbintangan ako magnanakaw. At alam mo kung anong pinakamabigat? Andun ka nga. Pero nanahimik ka. Para bang wala lang ako sa'yo. Tumulo ang luha ni Ramon. Natakot ako, Alona. Natakot ako mawala ang lahat. Ang pangalan, ang negosyo, ang respeto ni Mama. Pero mali ako. Dahil sa takot ko, ikaw ang nawala sa akin. Tahimik lamang na tumango si Alona. Tinatanggap ang kanyang mga salita. Ngunit sa kanyang mga mata, malinaw na hindi niya na kayang bumalik sa dati. Lumapit si Alona kay Ramon, marahang hinawakan ng kanyang kamay. Ramon, pinapatawad kita. Dahil kahit papaano ay minahal mo ako. At alam kong hindi madali ang lumaban sa sarili mong ina. Pero Ramon, kailangan mong maintindihan. Ang pagmamahal, kung walang tapang, ay kulang. At iyon ang naging sugat natin. Niyakap niya si Ramon, mahigpit at parang ayaw ng bitiwan. Salamat, Alona. Kahit sa huli, pinatawad mo pa rin ako. Ngunit dahan-dahan din kumala si Alona sa yakap na iyon. Ngunit kailangan na kitang bitawan. Mariing sabi ni Alona, hindi dahil hindi na kita mahal, kundi dahil kailangan kong mahalin ang sarili ko. Kung mananatili ako sa piling mo, babalik lang ako sa anino ng takot mo. At ayoko nang bumalik doon. Malaya ka na, Ramon. Nanlaki ang mga mata ni Ramon at muling bumagsak ang kanyang luha. Alona, wag naman. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Umiling si Alona. Marahang hinaplos ang kanyang pisngi. Nagkaroon ka ng maraming pagkakataon. Hindi mo ako hinanap nang nawala ako at pinili mong manahimik. Huwag mo nang sayangin ang natitira. Bumangon ka, Ramon. Babangon din ako. Pero hayaan mo akong bumangon na mag-isa. Sa huling pagkakataon, muling niyakap ni Ramon si Alona. Hindi na ito yakap ng dalawang taong umaasa, kundi yakap ng dalawang pusong nagpaalam. Sa yakap na iyon, naramdaman nilang pareho ang bigat ng lahat ng pagkukulang at pagkakasala. Ngunit naramdaman din nila
ang ginhawa ng pagpapatawad. Patawad, Alona, bulong ni Ramon. Pinatawad na kita, sagot ni Alona. Pero mula rito, hindi na ikaw ang lakas ko. Lumabas si Alona sa silid, dalang dignidad at lakas na ngayon lamang niya tunay na naramdaman. Sa hallway, nadatnan niya si Isadora na naghihintay. Ngumiti ito at niyakap siya. Tamang naging pasya mo, anak, wika ni Isadora. Hindi ka na alipin ng kahapon. Malaya ka na. At sa mga salitang yon, tuluyan ang nabura ang tanikala sa puso ni Alona. Hindi na siya ang babaeng pinapahiya sa mesa. Hindi na siya ang babaeng kinulong sa maliit na silid. Siya na ngayon ay si Alona Vergara. Malaya, marangal, at handang harapin ang bagong yugto ng kanyang buhay. Samantala si Ramon ay naiwan naman sa silid. Nakaupo sa kama. Hawak ang kanyang ulo. Alam niyang iyon na ang huling sandali nilang magkasama bilang mag-asawa. At kahit masakit, alam niyang siya mismo ang may kasalanan. Mahal pa rin kita, Alona. Bulong niya habang ang luhay tuluyang bumuhos. Pero tama ka. Ako ang dahilan kung bakit hindi tayo nagtagumpay. Makalipas ang ilang buwan, mula sa pagbagsak ni Doña Beatriz, nag-iba ang ihip ng hangin sa buong syudad. Ang pangalan ni Alona Vergara ay naging laman ng mga pahayagan, radyo at telebisyon. Mula sa pagiging ulilang babae na pinapahiya at renato na walang halaga, siya ngayon ay kinikilalang tagapagmana ng isa sa pinakamalalaking negosyo sa bansa. Ngunit higit pa sa kayamanan, ang mas pinag-uusapan ay ang kanyang kwento. Isang kwento ng pagtitiis, pagpupunyagi at pagbangon sa sarili. Sa unang pagkakataon, humarap si Alona sa publiko sa isang press conference. Kasama niya si entablado si Doña Isadora. Mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Sa harap ng mga mamamahayag, ngumiti siya at nagsalita. Marami po akong pinagdaanan bago makarating sa puntong ito. Panimula niya. Malinaw at matatag ang tinig nito. Ako po ay isang ulila, lumaki sa ampunan. Isang manugang na inapi at pinahiya. Ngunit sa lahat ng iyon, natutunan ko na ang halaga ng isang tao ay hindi kailanman nasusukat sa kayamanan o sa pangalan, kundi sa kanyang tapang at sa kanyang puso. Tumigil siya sandali. Hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Ngayon, bilang anak ni Doña Isadora Vergara, ipinapangako ko sa lahat. Hindi ko gagamitin ang aking posisyon para magmalupit o manupil. Sa halip, gagamitin ko ito upang makatulong. Magtatayo kami ng mga programa para sa mga ulila, sa mga kababaihang inaapi, at sa mga taong walang boses. Dahil ako mismo ay nanggaling doon. Nagpalakpakan ng lahat. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang pahayag, kundi panata. Isang bagong simula, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng umaasa. Pagkatapos ng pagtitipon, mahigpit siyang niyakap ni Doña Isadora. Anak, ipinagmamalaki kita. Hindi ko inakalang ang mga sugat ng iyong nakaraan ang magiging sandata mo para sa hinaharap. Ngumiti si Alona, may luha sa kanyang mga mata. Mama, salamat dahil hindi mo ako sinukuan. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon, alipin pa rin ako ng takot. Pero ngayon, kaya ko nang lumaban. Hindi para sa paghihigante, kundi para sa hustisya. Si Ramon, bagamat hindi na muling nakabalik sa puso ni Alona, ay tahimik na sumuporta mula sa malayo. Nakita niya kung paanong nagbago ang asawa niyang minsang marupok at ngayon ay marangal na. Bagamat masakit, nakatanggap niyang hindi na siya bahagi ng kanyang kinabukasan. Malaya ka na, Alona. Bulong niya isang gabi habang pinagmamasdan nito mula sa likod ng mga tao. At kahit hindi na ako ang kasama mo, masaya ako na nakabangon ka. Samantala si Doña Beatriz ay tuluyan ng iniwan ang lipunan. Ang mga business partners ay isa-isang tumiwalag.
Ang mga kaibigang minsan niyang kinakasama ay naglaho. Sa mansyon naiwan siyang nag-iisa. Walang kasambahay na nais pang maglingkod. Nakaupo siya sa kanyang malawak ngunit malamig na sala. Hawak ang isang lumang larawan ni Ramon na ngayon ay nasa ibang bansa na. Ang kanyang dating malakas na tinig ay wala na. Napalitan na ng katahimikan at lungkot. Sa mga mata niya, bakas ang pagsisisi. Ngunit huli na ang lahat. Bakit ko ginawa to? Bulong niya habang tumutulo ang luha. Ngunit walang sumagot. Ang dating reyna ng lipunan, ngayon ay isang aninong iniwan ng lahat. Isang umaga, habang sumisikat ang araw, magkahawak kamay sina Alona at Isadora sa harap ng bagong itinayong foundation sa kanilang pinasinayaan. Ang pangalan nito, Casa Esperanza, Tahanan ng Pag-asa. Sa harap ng mga bata mula sa ampunan nagsalita si Alona. Mga anak, huwag ninyong isipin na wala kayong halaga dahil lahat tayo ay may kwento. At lahat ng kwento ay may dahilan. Darating ang araw na ang inyong sugat ay magiging lakas tulad ng nangyari sa akin. Tumakbo ang mga bata sa kanya. Niyakap siya at sa sandaling yon, ramdam ni Alona na natagpuan niya na ang tunay na layunin ng kanyang buhay. Habang nakatayo sila sa harap ng foundation, kinuha ng mga mamahayag ang kanilang larawan. Si Alona at si Isadora, mag-ina, magkahawak kamay, puno ng pag-asa. At sa kabilang dako ng syudad, sa isang malaking bahay na ngayon tahimik at madilim, nakatanaw mula sa bintana si Beatriz. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit walang sino mang kasama upang punasan iyon. At doon nagtapos ang lahat. Isang kwento ng babaeng minsang inalipusta, ngunit muling bumangon upang maging simbolo ng dignidad at pag-asa. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.